Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. At ang isa pa na mag-a-appear sa April 22 ay ang AMLAC, Anti-Money Laundering Council. The chair understands that the justice member are having concerns on the amended motion of the Honorable Sendanya and the Honorable Jokno. So we are giving the floor to them to state the final motion. Madam Are you Chair- withdrawing first the amended Yes. motion? Madam Chair, to simplify matters, I am withdrawing my motion to amend the request of my Let it be colleague. placed on record that the amended motion has been withdrawn. Now let's hear the final motion of the Honorable Sendanya and the Honorable Jokno. For the guidance of the members of the Committee on Justice, I'm reverting to the original motion as stated in the letter request that was submitted to the committee yesterday. I respectfully request that the Anti-Money Laundering Council be issued a subpoena duces tecum and ad testificandum directing it to produce reports of covered transactions and suspicious transactions reported by any and all banks to the AMLC involving Sara Duterte Carpio and or Manasseh Carpio covering the period from 2006 to 2025 and any and all investigation reports or related reports or documents prepared by the AMLC involving such reported covered transactions or suspicious transactions, and in the event that no such record exists, to certify the same. Additionally, I respectfully request that the documents be furnished to the Committee on Justice on or before April 22, 2026 to allow for prior review. So move, Madam Chair. There is a motion raised by the Honorable Sendanya, joined by the Honorable Jokno. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is granted. Itong AMLAC, ano ito mga kumunyog, napaka-importante nito. Kasi si Trillanes yung matapang na nag-iimbestiga ng mga yan. Pero ang may official talagang alam tungkol dyan, yung official ang ahensya ng gobyerno na may alam sa mga bank transactions ay ang AMLAC, Anti-Money Laundering Council. Kaya ito, may balita na. AMLC, breaking, April 14 to, kahapon. AMLC, ipapasumpina ng House Committee on Justice, pinasusumite ng report tungkol sa covert, suspicious bank transactions ni na VP Sara at Mans Carpio. Yan breaking news yan, galing sa News 5. Pinapasumpina na ang AMLAC, Anti-Money Laundering Council, pinasusumite, ibig sabihin, pinapasubmit ng reports. Ano ang pinapasubmit na reports galing sa AMLAC? Covert, suspicious, bank transactions. Kaya yung mga nakakaduda, yan yung ibig sabihin ng suspicious. Yung mga covert, mga patago, mga patago, mga nakakadudang transactions ni na Sara Duterte at Mans Carpio, alam yan ng AMLAC. Alam nyo mga kabunyog, pag nagdeposito ka sa bangko sa isang transaksyon, nagdeposito ka 500,000, kaagad-agad yan, mag-a-alarm ang bangko sa AMLAC. Ano po yan mga kabunyog? Ano ang ibig kasing sabihin ng Anti-Money Laundering Council? Ang nangyayari kasi ngayon, maraming pera ang nasa sirkulasyon, pero ang mga pera na yan ay galing sa mga illegal. Ano ang halimbawa? Galing sa illegal na sugal. Galing sa mga illegal na sugal, wheating, ganyan. Mga illegal na pugo, illegal yan. Kidnap for ransom, illegal yan. Tapos mga galing sa korupsyon, illegal din yan. Yung qualified human trafficking, halimbawa, yung mga pera, ari-arian, transactions ni Kibuloy na galing sa qualified human trafficking, pasok yan sa minamanmanan o binabantayan ng Money Laundering Council. Kaya yung Anti-Money Laundering Council, binabantayan yan. Kapag may mga kaduda-dudang transaksyon sa bangko, halimbawa, may nagdeposito ng 1 million, 2 million sa isang transaksyon, kaagad-agad ang tanong, ano bang negosyo nitong nagdeposito na to? Ano ba ang transaksyon ng taong to?
Kaya ako actually na-flag na ako niyan. Hindi, totoo yan. Kasi negosyante ako. May negosyo ako. Furniture, negosyo ko. Matagal na kami dyan. Nagdeposito ako minsan sa bangko. Kaagad-agad. Naka-flag yan sa AMLAC. Naka-flag. Kasi required ang bangko mag-report. Ang tawag doon, mga flagged transactions, naka-flag. Hindi pwede na pag may nagdeposito ng 500,000 sa isang transaksyon, magre-report kaagad ang bangko at aalamin ng bangko, sino ba itong nagdeposito? Ano yan? Legitimate yan? Lehitimo yan? Kasi ano yan may negosyo yan. May negosyo yan. Walang problema. O yun, ganun yan. Pero kapag may nagdeposito, ang tanong, anong negosyo nito? Wala naman tong negosyo Saan kaya galing ang pera nito? O, di ba? Mga ganyan yan, mga kabunyog. Kaya ang Anti-Money Laundering Council, minomonitor niyan yung mga covert, suspicious bank transactions. Ay ngayon, ang lumalabas, alam naman natin na marami ng mga lumalabas na si Sara Duterte, si Mans Carpio, napakaraming mga transactions, labas-pasok ng pera, hindi naman normal. Bakit hindi naman normal? Kasi mayroon ba silang mga negosyo na kikita ng 50 million, 100 million? O, si Sara Duterte, mayor lang naman yan Kahit pa vice president ka, hindi ka kikita. Magkano lang ba ang sweldo ng vice presidente? 350,000, 450,000 sa isang buwan? O paano ka nagdeposito ng sa isang buwan o halos buwan-buwan may pumapasok na deposito sa account mo 50 million, 100 million. 'Di ba? Ganun din si Mans Carpio, yung asawa niya, lawyer niyan. Kahit pa sabihin mong maraming kliyente yan, magkikita ba siya sa law practice niya ng 100 million kada buwan? O paano? May pumapasok sa mga accounts niya. Nilang mag-asawa. O, kailangang ipaliwanag yun. Diyan si Harry Roque nadali. Kaya tumakas si Harry Roque nung pinapatawag na siya sa kamera. Ang daming pumasok na pera sa accounts mo. Saan galing yon? Hindi na kayang ipaliwanag ni Harry Roque. Kasi dinududahan, galing yun sa mga illegal na pugos. Kaya ito mga kabunyog, si Sara Duterte at si Mans Carpio, pinapatingnan din sa AMLAC ang mga covert suspicious bank transactions nila. Kaya pinapasubpi na ng Justice Committee sa AMLAC yung mga bank records na yon nila Sara at ni Mans Carpio. Ayan. At sa April 22 rin yan ipipresent. Kaya hindi lang naman si Trillanes ang magpipresent. Actually, mas kapanipaniwala pa itong sa AMLAC Kasi si Trillanes, hindi naman siya legal custodian ng mga dokumento na yan. May source niyan si Trillanes. Okay naman yon kasi nag-imbestiga naman yung tao. Pero yung talagang certified, duly, parang anong tawag yan? Authenticated, yun. AMLAC yan. Anti-Money Laundering Council yan. Ano yan mga kabunyog? Kapag nag-present ang Anti-Money Laundering Council ng mga data niyan, mga figures, ano yan? Authenticated, certified, mga ganyan yan, mga kabunyog. Kaya yan, sa na yan? Sa April 22 rin, AMLAC, Anti-Money Laundering Council. Bakit obligado ang AMLAC na sumunod diyan? Ay kasi totoo mayroon tayong bank secrecy, mayroon tayong bank secrecy law. Lumang batas na 'yan. Pinoprotektahan din 'yan ng AMLAC, yung bank secrecy. Pero may mga bagay kasi sa batas na ang bank secrecy hindi naman absolute 'yan. May exceptions naman sa bank secrecy. Ibig sabihin, totoo ang nakalagay sa batas, hindi pwedeng mag-inquire, hindi pwedeng alamin, hindi pwedeng busisiin. Kasi bank privacy privacy ng mga bank transactions. Kaya lang, mayroong mga exceptions diyan sa bank secrecy. Ang una, kapag pumayag yung depositor. Katulad noon, di ba si Madriaga? Pumayag na si Madriaga na yung mga bank mga bank records tingnan ng DOJ, tingnan ng AMLAC, lahat, kung sinong gusto, pati Justice Committee ng House, pwede. Tingnan yung mga bank transactions ni Madriaga. Pwede ba yon? Yes. Kasi pag nag-waive yung depositor, yung may-ari ng account, allowed yan. Yan yung unang exception. Kapag may waiver, kapag may permission yung depositor. Pangalawa,
yung mga corruption ay mga impeachment, no. Sa impeachment, pwede ring ilabas ang mga bank records, bank accounts. Sino ang maglalabas niyan? Itong AMLAC. Pwedeng isumpina ng Justice Committee ang Anti-Money Laundering Council. Ang Anti-Money Laundering Council ang maglalabas niyan sa Justice Committee. O yan. Kaya yan ang magiging procedure sa April 22. Sinumpina ng Justice Committee ang AMLAC. Susunod kaya ang AMLAC dyan? Dapat. Dapat sumunod ang AMLAC dyan. Pwede lang silang hindi sumunod kapag mayroong court order na hindi sila dapat sumunod, lalo na galing sa Supreme Court. Yan na yung sinasabing TRO. Yan na yung sinasabing TRO. Pero kung wala namang TRO, Temporary Restraining Order, dapat sumunod ang AMLAC dyan. Pero sa tingin ko naman, susunod yan. Susunod ang AMLAC dyan. Kasi impeachment yan eh. Legal naman yung order, yung sumpina eh. May kapangyarihan naman talaga ang Justice Committee na magsumpina. At ang impeachment ay exception, isa yan sa mga exceptions sa bank secrecy. O yan, mga kabunyog. Kaya abangan natin ang AMLAC. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.